Hello brethren! Andito po tayo sa Church of Transfiguration dito sa Mount Tabor. Lalapit tayo doon. Ang ganda dito guys. Yan, ito yung gate niya. Uy, dito ka sa loob. Sa Mark din pala, Mark chapter 9 verse 2 to 8. Meron pa pala sa taas. إذا مريم تذكرها لازم نحكيها مريم. وين تريد نكنس على الشيء؟ كمل شو علي كده طلع Dito pala yung the best view. Wow, kitang-kita ang Megiddo. اسمعوا عيسى يا جماعة اسمعوا Sorry, bakit ito pinupuntahan ng mga tourists? Tingnan mo, they are from Poland, pupunta talaga sila dito, they spend a lot of money just to visit this place. Tayo, ilang years na kayo dito, hindi nyo napuntahan. Diba? Grabe kayo. Grabe. Okay, so Matthew 17. Okay. Sabi dito, pagkalipas ng 6 na araw, sinama ni Jesus sina Peter at ang magkapatid na James at John sa mataas na bundok. So, hindi pa ba kayo natataasan sa bundok na ito? Okay. Mataas na bundok. Wala silang ibang kasama. So, they came from Nazareth. They travel and then sabi niya, kasama ni Jesus si Peter, tapos si James and John. Ano nangyari? Habang nandun sila, nakita ng mga disciples na nabago ang itsura ni Jesus, nagliwanag ang mukha niya na parang araw at nagniningning naman sa sobrang puti ang damit niya. Okay? Kita niyo ba yung araw? Ayan. Hirap tingnan, di ba? So, nung pumunta yung Panginoon, nanalangin siya, nung makita ng mga disciples nung bumalik yung Panginoon, nakita niya na nag-iba na yung mukha niya. Sabi niya, yung mukha niya ay naging
parang araw nagniningning. Sana all, no? Yung parang Fresh. fresh. Ganda ng, ay, maaliwalas. Okay, sabi dyan, mukha niya na parang araw at nagningning naman sa sobrang puti ang damit niya. So, talagang brilliant. Brilliance. Umbrella. Okay? Tapos, nakita ng tatlong disciple na nakausap ni Jesus, sina Moses at Elijah. So, nakita ng mga ni Peter, saka ni James and John, na hindi na nag-iisa siyang Panginoon. Meron siyang kasama. Sino? Si Moses at Elijah. Bakit nakita ito ng mga disciples? Kasi si Moses at si Elijah, kinukonsider ng mga Jewish na pinaka-main prophet nila. Kumbaga, sinusunod nila talaga dito. Kumbaga, kung nakita nila, they give respect to Moses and kay Elijah. Alam naman nila si Moses, siya yung ginamit ng Panginoon to lead them from Egypt going to here in the Promised Land. Si Elijah naman, isa sa mga main prophet na ginamit din ng Panginoon to share the wonderful message of God kung may mga gustong sabihin sa kanilang Panginoon. So nakita nila, so hindi na mag-isa yung Panginoon. So tapos sabi niya, kaya nagsalita na si Peter, Lord, mabuti at nandito kami. Kung okay po sa inyo, magtatayo ako ng 3 tent, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa naman para kay Elijah. Grabe si Peter, nagsalita niya. Sabi, Lord, nandito na kayo, napaka-special kayo eh. Gusto mo magtayo ako, kaya no wonder, makikita niyo yung Mount Tabor na ito, meron 3 bahagi. Okay, ang gitna, the main, and then meron 2. Kasi naka-derive yan. So sinabi ni Peter na gusto mo ba magtayo ako dito ng lugar na isa sa iyo, isa kay Moses, and isa kay Elijah. Kasi tent, ito, simbahan na, tent. Okay? Sabi niya, nagsasalita pa siya nang biglang napalibutan sila ng nagliliwanag na ulap. I-imagine nyo ha, nagulat sila, nagliliwanag yung mukha ng Panginoon, and then biglang nakita ni Peter, kasama na yung Panginoon, and then habang nagsasalita pa lang siya, this place was been covered with clouds. Pero sabi dito, hindi lang siya basta-basta ulap. Anong ulap? Napalibutan sila ng nagliliwanag na ulap. Kung winter time talaga dito, nakaka-cover ito ng ulap. Malamig. Malamig. Mataas eh, no? Mataas na bahagi. Pero ito, kakaibang ulap to. Kasi nagliliwanag na ulap. Tapos may narinig silang boses na nagsalita galing sa ulap. Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin, makinig kayo sa kanya. So sabi, nung na-cover ito ng ulap, meron silang narinig na boses. Sabi niya, this is my beloved son. Sino yung sinasabi niyan? It's not Elijah, it is not Moses, it is Jesus. Pinapakita dito ng Diyos, yes, you have respect to Moses, you have respect to Elijah, pero kakaiba si Jesus. Why? He is my beloved son. Sabi niya, ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Alam mo yung gano'n? Tayo may mga anak tayo sa Pilipinas. Alam mo, ginagawa natin yung bless natin because we love them. Masaya tayo. Pero sabi niya, makinig kayo sa kanya. Listen to him. If you listen to Moses, if you listen to Elijah, since he is my beloved son, at mahal na mahal ko, mas lalo niyo siyang pakinggan. Diba? So, and then, nang marinig ito ng mga disciples, dumapa sila sa lupa sa sobrang takot, pero nilapitan at inawakan sila ni Jesus, tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nung tumingala ang mga disciples, wala silang ibang nakita kundi si Jesus na. So, nawala na. So, siya na yung center. So, habang pababa sila ng bundok, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag niyong ikwento kahit kanino yung nakita niyo hanggang sa time na muling buhayin ang Son of Man. So, sabi niya, huwag niyo muna ikwento yung narinig niyo at nakita niyo hanggang sa pagbabalik. Pero ngayon, nalalaman natin mga kapatid. So, ano yung lesson na makukuha natin? Bakit natin pinupuntahan ito? Una, makita natin that kung gaano ka-special yung ating Panginoon. That Jesus is the Son of God. He is not just an ordinary person. Hindi lang siya tao. Okay? He is the Son of God. Siya yung binigay ng Panginoon dito sa mundo to save us from our sins. So siya lang nag-iisa. Sa Bible, all of us are sinners. Alam ba yon? Wala. I-rate nyo yung sarili nyo sa goodness, 1 to 10. Ilan ba yung goodness nyo? Negative pa. Ha? Sino ba dito yung 10? Meron ba? Wala na. Sa langit. Sa langit na siya. I mean, may mga time na alam natin na mabuti tayong tao, pero we are not perfect. Halimbawa, may naisyan ako nakaraan, sabi niya, 7. Oh, may 3 pa rin. So, mahal ka ni Lord, pero yung 3 na iyon, kasalanan, ibig sabihin you are not perfect. At yung bayad na yun ng 3 kasalanan na yun is death. Kaya lahat tayo namamatay. That's the reason we experience death. Kasi lahat ng tao may makasalanan. Walang taong hindi mamamatay because walang taong walang kasalanan. So kahit sabihin mo na, Pastor, 9 ako, goodness ko, isa lang naman. Same pa rin yan. Kahit na yung goodness mo, isa,
1% tapos 9 yung kasalanan mo, sa 9 yung goodness mo tapos isa lang. The same yung patutungan natin, sabi ng Bible, we are destined to die. Pero sa Bible kasi yung word na death, hindi lang po yung death physically. Kasi there is life after death. Na sinabi yung Bible na ang word kasi na death sa Bible, it means eternal separation from God. Alam mo, eternal, ibig sabihin kailanman pag nandun ka sa nagbabagang apoy, hindi mo na masisilayan pa yung mukha, yung grace ng Panginoon wala na. Ibig sabihin, habang buhay mo siyang hindi ma-feel. Ngayon, kahit makasalanan tayo, na-feel pa rin natin yung love ni Lord. Alam mo ba yun? Everyday, binibigyan tayo ng buhay, kahit minsan nakakalimutan natin siya. Pero, alam mo, kaya nabubuhay tayo sa mundo dito na binibless pa rin tayo because kahit hindi natin siya minsan naalala, pero dyan pa rin si Lord. Pero ito yung nakakalungkot. Time will come na when we leave this world, no, we are going to two places. Whether we are going to hell or we are going to heaven where the Lord Jesus Christ is. Kaya yan yung reason. Kaya napuntahan natin dito. Makita natin na wala nang ibang anak yung Diyos, only the Jesus. And the purpose why Jesus came in this world is to die on the cross para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Diyos Ama, listen to Him. Makinig kayo sa Kanya. Di ba? Anong isa sa mga sinabi ng Panginoon dito? I am the way, the truth, and the life. Ano sabi ng Diyos? Ng Diyos Ama? Listen to Him. When Jesus said, ako ang daan, katotohanan, kasi ngayon ang dami ng katotohanan, this is the truth, na ang dami, pero sa Bible, I am the truth. Amen. And then ako rin yung buhay. If you want eternal life, you need to believe on Jesus, mga kapatid. Kaya kahit tayo nagpapatid, para mailapit namin kayo sa Panginoon. There's no other person na dapat nating makilala while we're here in Israel. You need to know Jesus. Kasi isa lang talaga. It's not about religion. It's not about, kahit na lahat ng simbahan na pasok mo na, pero if you don't have relationship with Christ, if you don't listen, sabi ng Diyos, listen to Him. If you don't listen what He say, kahit na lahat ng simbahan na pasok mo na, kahit gaano kakabuti, it will be meaningless if you don't have a relationship sa Panginoon. Kung hindi mo na paniwalaan na ang Panginoon is the way, the truth, and the life. And sabi niya, katugod, no man cometh unto the Father but by me. Walang makakarating sa aking kaharian aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang tanong, do you believe in that? Yes. Sa Bible, ang Hebrew name ng Jesus is Yeshua. Yeshua. Ano meaning nun? Messiah or salvation. Because the Bible, there's only one person that could save us from our sins. Only Jesus. Kaya I hope ma-enjoy natin yung Israel, pero deep in our hearts, ma-realize din natin na kailangan natin yung Panginoon. And we believe na siya lang talaga makaligtas sa ating mga kasalanan. Amen? So, ayan na, welcome mga kapatid sa Mount Tabor. Hopefully nakakuha kayo ng mga pictures na ma-share natin na maayos na talagang totoo na sinabi. There's no doubt that Jesus is the Son of God. He's not just human, but He is God Himself. Dito. Ang ganda oh. Ganyan pala yung bulaklak niyan. No?